Uy, para na siyang nauuling. Yan, isa po, sinasabi ko, oh. Dalawa po halos sila. Ito sa magparting ito, mataas yung kanyang itinap. Dito pala, dito natin. Dito pala, isang parte din ito. Ito po. Ito po, ang sinasabi ko, na siyang napektuhan o sa bandang ganun. Ito po mula doon, sa gawin na yun hanggang sa taas, siya po ay dating hagbang, kumbaga, daanan ng tubig pagka naulan tabaha. Ngayon po, nagkameron na siya dito ng isang parang crater na rin po. Ibig sabihin po, yung banding yon, yung nanggagaling doong abo, na halos ay doon na tumabon. Para ngayon po, tingnan nyo, oh, gano'n na lang siya. Dati kasi ang hukay niya nalagnas pa pa gano'n. Malalim po yan, malalim. Ngayon, yan po yan. Wala po dati kasing dating usok dito. Dito sa may parte na to, tayo po ay parang wala pa sa kalahati, kumbaga sa pakayat sa mismong crater. Dito po, ito po ang una kong napansin noong minsan nagpunta po ako dito. Dito sa may side na to, nakikita natin yung mga umuusok, may mga bagay na madilaw-dilaw. Yun po yung sulfur na sumisingaw. At then, siya po yung parang, yung tingin ko po yung mga dilaw na yan, yun yung init, ang faktor ng ating bulkan hanggang sa bandang ganun po. Yun po, meron pa rin isang hukay. Titingnan po natin kung kaya natin silipin. Na siyang kuwan, nagkaapoy, para na siyang nauuling. Yan, isa po, sinasabi ko, oh. Dalawa po halos sila. Ito sa magparting ito, mataas yung kanyang itinabong lupa. Nagaling siguro dyan sa ating crater. Ito po kasi simula nga doon, sinasabi ko, simula po doon, parang agpang lang yan, bangin. Kung baga siya hindi alam yung lagnas, bangin, o ano pa bang tawag ng iba doon sa mga ganong parte na palalim. Ayan po ay simula doon parang diretso lang po. Ngayon nagkameron na siya ng parang natabunan na gano'n, para siyang nagkaham, kumbaga malaking ham, nabutas kasi yun doon, tapos parang nagkaham, tapos ito parang gano'n din, nagkameron siya ng parang loob ng bulkan na meron ding ham. At talaga pong kaya po sobrang aking malasakit sa mga taga rito ay talagang parang dekada bago pa makabawi uli ang ating taal. Sana naman po ay huwag kaming pakabayaan ng Panginoon na ito po ay sana ay sa loob lang ng isa taon o wala pang isang taon ay manumbalik uli yung mga punong namatay. Talaga pong puno na lang. Ito po kagaya nito, parang puno na lang siya na wala na siya talagang dahon. Yung katawan na lang ng puno ang nakikira. Sa gawi pong ito, palibasa po, itong lugar na to ay aking kalaskas din at ako po ay nagpatnapa rito. Ito po, ang lugar na ito ay kahuyan, kumbaga ay mga puno. Ngayon po, tingnan natin, parang na siyang disyerto. Oh, wala na, hindi na lang tayo makakagawi sa mismo doon at medyo delikado na rin at pinangangalagaan ko rin po ang aking sarili para lang po ako kan. Tingnan po itong mga gawin na to, talaga ito po dati hindi nyo halos yung makita dahil sa puno na siya ng kahoy. Ngayon may makikita man tayong kahoy ay kumbaga ay tuod na lang. Yan, may parte na ito, isa kong pinagtataka dito talaga, ito dati wala to hanggang doon wala yan, yung mga dilaw na part na yan na ganun, parang isa init, nagkakameron siya ng orange, yellow sa sobra na ng init.
Ayan, meron doon ng hukay sa paparon. Subukan po natin, baka makakain pa tayo dito. Himos niya. Bro. Ito po, yung lugar na to, kung saan ang sinasabi ko. Ito po dyan siya nagbutas na nagbigay ng abo pataas. Kumbaga ito po dati talaga ay isang agbang lang, lagnas lang. Ngayon nagkameron siya ng butas dito. Dito po pala isa lugar kung saan baga mismong pumutok yung ating crater. Ano po, ito po ay halos wala pa rin po to, wala pa po tayo sa kalahati. Kung halimbawa papunta tayo ng crater, dito po pala talaga ito. Ito po talaga ay kahuyan. At yan nga po, dito ako nagtaka kung bakit ito ay naging ganito na. Ngayon ay nasaksihan ko na dito pala mismo sa lugar na to ay nagkameron siya ng butas. Kumbaga dito siya nag-umpisang sumabog. Sumabog na siya dito, o nagkameron na siya ng butas dito. Kaya ako po'y nananawagan na talaga pong ating tulungan